and welcome to another episode of Pongreal with Didi and Jelly. Today we're back for another round of freshly baked ideas and even fresher conversations. So today we're going to talk about collaboration in healthcare, particularly between physicians and our fellow health allied workers, like our very special guest. Hello, my name is Cassia Joaquin. I'm board certified medical technologist based here in Metro Manila. Okay, so we are chatting with a seasoned medical technologist, right? Who is here to share some of her insights in working in this field. So, maybe you share about a little more about our guest. So, she graduated from UERM in batch 2019. Let's start, no? Okay. So, Miss Ma'am? Can you give us a brief description ng, let's say, ambag ng mga med technologists in a healthcare team? So, I'm a medical technologist. I mainly focus sa histopathology section. When we say histopathology section, kami yung responsible for the slide preparations. Yung mga inaaral na sa histology, Yeah. kami nagpe-prepare nun. Then sometimes I do rotate sa main lab. So dun yung clinical chemistry, hematology, clinical microscopy, microbiology. So dun nangyayari yung mga physical examinations, the reading of CBCs, your blood chem, your analysis, picalysis, yung mga pag-process ng mga gram stains, kami nagpa-process nun. So we provide the results in aiding yung mga diagnosis ng patients din. Oh, that's so cool. Na-amaze ako dun. And like, I really love your accent po. Actually, lagi nga ako na-overwhelmed every time like I talk to medtechs about their work. Kasi it's not just giving the lab things. I'm just learning now that they're also doing this stuff. The slides, yeah. Okay. On a day-to-day basis, ano yung responsibilities mo as a medtech? And siguro in addition to that, pwede na rin po bang pasama ng parang incorporation ng technology, be it for communication among colleagues or like for the efficiency in a lab setting, when it comes to collaboration and delivery of patient care po. So sa histopathology, the first thing we do is to log and label new samples that comes from the OR. Then, doon na kami mag-proceed sa slide preparation natin. So, usually, dalawa lang kami nag-rotate na medtech or mag-isa lang. So, it's a one-man show paminsan. So, we do multitasking. Pero dalawa kami, we delegate. We tend to delegate the task para hindi mabigat sa isang tao lang. So, slide preparation, nakadepende siya sa number of samples na darating. Tapos the number of gross specimen ng mga pathologists, kami nagpa-process nun. But sometimes, may mga sumisingit na frozen sections. And kung hindi nyo alam yung frozen section, it's the rapid diagnosis of your patient during operation. So, ititigil namin yung mga routine namin na slide making. And mag-focus lang kami sa frozen section. So, we have to do the slides rapidly for the pathologist to diagnose it, whether yung tumor na nakita sa patient is benign or malignant. And dun sa result, dun na mag-base yung surgeon kung gaano kalaki yung tatanggalin dun sa pasyente natin. Before, very manual pa. Pero ngayon kasi may mga automated machines na kami nang ginagamit, such as yung cryostat, which is parang cold version ng microtome. Yeah. Yung pag-cut ng mga blocks. Sa mga hematology, clinical microscopy, clinical chemistry, may mga machines na rin kami. Unlike before na kailangan ko pang kunin yung hematocrit, may mga plates na ka pang ipoprocess na. May mga machines na tayo dun that na binibigay na niya yung mga resulta in values. And i-verify mo na lang kung tama ba siya under the microscopes. At the end of the day, sila medtech pa rin talaga. Or May big difference talaga pag machine. Hindi kaya ng machine magbasa through the eyes. So, Yes. You mentioned na dalawa lang kayo? Like, Dalawa that's lang. normal? Yeah, normal siya. Yung iba parang isa lang talaga yung nagjo-duty. So, we answer the phone calls. Kami nagbibigay ng resulta kapag may nagtatanong na patient. Wow. Then we just continue with our routine works. Ang liit lang ng team pala ninyo as medtechs, no? I thought there would be more. I don't know why. Ang marami talaga is sa main lab. Pero pag histopath, yung mga histopath specialized, talagang dalawa lang talaga Okay, per what a flex. section. No, just saying. Okay, so sa specialty mo, you often work with doctors kasi nga diagnosis siya, right? Do you also work with the other healthcare allied workers? Like nurses, we have to interact with them, yung mga send-outs, immunohistochemical stains, yung mga special requests nila for the patients, kami nag-aayos nun. So we have to endorse properly, no? Through the phone pa, paminsan. Yeah.
mga secretaries ng doktor, sila yung ano. Can you give us a mindset? Kasi parang ang hirap niya, right? Kasi ang dami mong background na iniisip na, oh my God, I have 5 more tasks to do in the lab. But I have to deal with this team to handle this one case. Can you give us like your mindset on how you deal with that kind of thing? Like, how do you collaborate? Like, ano yung approach mo to get there? Diba, since multitasking tayo, na-overwhelm ka talaga. Ang ginagawa ko, if kayang ipagsabay yung dalawang task, ipagsasabay ko sila. Okay. Since may timer naman sila, tapos yung iba, pwede ko namang i-delegate na sila kay doc. Yung ano bang mga questionable na cases na encounter namin during the cutting of the slides, or yung mga special requests ng mga consultants na pumupunta sa amin, ina-approach lang namin sila directly. Are there times na nahirapan kang ipagsabay, lalo na kung quote-unquote toxic yung shift mo? Pag frozen section kasi, di ba, yun yung focus mo. Gusto mo within minutes, may rapid diagnosis ka na ng patient. Paminsan may sumasabay na phone call. Pero sinasabi lang kami ng doctors na mamaya na yan. Pwede naman makapaghintay. Kasi usually it's just follow-ups naman ng phone calls nila. Or paminsan may mga sumisilip na patients ang hindi na resulta. Magre-request lang kami. Punta lang kami sa window, sandali. Sasabihin namin, ma'am, pa-wait na lang po. May procedure lang kami ginagawa. Tumutulong naman sa amin yung doctors. It's good na yung work culture namin sa hospital. Matulungin din naman yung mga pathologies na na-encounter ko. That's great to hear. That's good to hear. Like, pagka talagang sobrang busy. Just focus on the priority. Can we put an emphasis on like how they have helped you though? Yeah. Like, for example, like, sobrang busy na namin sa mga slide making. Paminsan sila na yung nagbavolunteer na gumawa na, sumagot ng phone call sa mga nagpa-follow up. Kasi yung consultant namin is very, ang gusto nila talaga, matulungin tayo sa bawat isa, hindi yung pababa. This is a very good question siguro. If you were to organize a healthcare team, what traits would you like each member of the parang team to have? And siguro, for example, competent lahat, ganyan. Or like, anong gusto mo sa isang leader ng team mo? Like, for sure, di ba, may kanya-kanya tayong roles as a healthcare professional. So, what ideal team? Pinaka-importante talaga pag may initiative kayong lahat. Yeah. Kasi sa workplace namin, kapag nakita namin na nahihirapan na yung isa na gawin yung task, inaalalayan namin. So, vice versa rin. Kung nahihirapan ako, aalalayan din namin sila. When it comes to conflicts, kunwari, kailangan nyo talaga ng patience and understanding. Kasi iba-iba tayo ng way of dealing with problems eh. Yeah. So, may different approaches tayo. Wala, kailangan nyo mag-pitch lang na ganito yung gawin natin. May makukuha rin kayong idea from them na pwede pala yun. So, smooth na yung workflow ninyo. It's a give and take relationship. Can you cite like a time when you had, let's say, dispute in a workplace? People come from different backgrounds, different upbringings. They have different ways of thinking, different ways of dealing and talking about problems. So, paminsan may clashing of personality, di ba? So, kailangan mo mag-adjust dun. You have to think of a way how to approach it. Kasi, paminsan there's ego, no? That blocks the solution to the problem. No? Hindi nyo malalaman yung root cause ng problem ninyo. So, may mga ganong instance. Hindi talaga maiiwasan yun. You personally, how do you handle those situations? Na-realize ko na since nga different, my thinking, may different approaches ka dapat. Like your vocal tone, your behavior, yung body language mo. To someone, to other people, parang okay lang sa kanya kung ganitong way sasabihin. Pero sa kanya, medyo kailangan malumanay ka. Ganyan. So, kaya mo may pakikisama. Shorter. Yun. So, that's easier. Para ma-solve nyo yung problems ninyo. And syempre, kunwari, ikaw naman yung may mali. It's your understanding naman. It's the way you receive yung mga sinasabi sa'yo ng coworkers mo. Yeah. Kailangan mo talaga siyang internalize. Isipin mo, saan ba ako nagkamali? Yan. So, egos aside, professionalism dapat ang mangingibabaw sa inyo. Meet halfway kayo. Meet halfway. Maybe pwede makahingi po ng words of wisdom
about the nature of collaboration, like why or how collaboration and an effective teamwork in a healthcare team really impacts the quality of care being received by the patient. So, since marami nga kayo, so professionalism, importante yun. And yeah, initiative. At the same time, maganda kasi marami kayo individuals. So, maraming ideas, maraming knowledge. Pagugulat ka na yung bagong case na na-encounter nyo today, na-encounter na nung iba sa previous work, or kahit yung mga newly grads, may input din. So, malalaman nyo how to solve the problem. Ano bang root cause niya? So, nakita na yung root cause. So, yun na iisipin nyo yung problem. Paano ba na-handle ng hospital na to yung ganitong cases? Yeah. So, mag-share kayo ng ideas. So, it's parang batuhan lang ng knowledge. Aside dun, since nalaman nyo na yung root cause, yung solution, yung workflow ninyo, mas liliit na yung time, yung turnaround time. So, smooth na. Solve nyo na rin yung patient care. Hindi na sila magtatagal, hindi nag-aalangan, di ba? Sa sobrang tagal ng result. Yan lang. That's nice to know na at some point yung medyo meron ng bagong opinions or like naririnig sa hospital setting. Like, ngayon, marunong na makisama, marunong na magpakumbaba. So, lagi kang engaged, no? Like, everyone you talk to, talagang you have to think about how they receive you. Wow. Which is paminsan nakakapagod. Diba? Pero wala. Kasi once there's a problem that arises, magiging stagnant yung workflow ninyo. So, sa dami ng pwede nyong gawin, sa time na pag-iisip nyo ng solution sa problem na yun, nasasayang. So, kawawa yung patient by the end. Kasi in the end, it's the patient that matters. Grabe, marami ng insights. Very fruitful, very insightful. So, thank you for being here with us, Miss Keisha. We love so much. Grabe yung experience mo. Very helpful sa amin. And to our listeners, we hope you enjoyed today's episode. And whether you're in healthcare or not, obviously magagamit mo yung lahat ng sinabi niya. Initiative, ano pa ba yung sabi niya? Initiative, papakumbaba, and like you will know how people will receive you and such. Yeah. So stay tuned for more episodes of Pong Desal with Phoebe and Jelly, and where we will continue serving up a new batch of fresh conversations and tasty insights, making the perfect +1 to your almusal.